Let's Let's learn learn Italian. Italian! Le parti del discorso. Narito ang isang paliwanag sa Tagalog tungkol sa bahagi ng pananalita sa wikang Italyano. Ang bahagi ng pananalita ay may mga kategorya ng mga salita batay sa kanilang gamit o papel sa loob ng pangungusap. Mahalaga yung pag-unawa dito upang mas maintindihan ang istruktura at gramatika ng isang wika. Narito ang siyam na pangunahing bahagi ng pananalita sa Italyano na ipinaliwanag din sa Tagalog. Ito ang mga le parti del discorso, gaya ng sostantivo, verbo, adjettivo, avverbio, pronome, preposizione, congiunzione, articolo, interiezione. Ang sostantivo, ito ay ang pangalan. Ito ang mga salita na tumutukoy sa tao, lugar, bagay o ideya. Ang halimbawa ay bambino, ito ay ang batang lalaki. Ang bambina sa Italiano ay ang batang babae. Ang verbo, ito ay ang pandiwa sa Tagalog. Ito yung mga salita na nagsasaad ng kilos o estado. Halimbawa na lang ay ang mangiare sa Italiano. Sa Tagalog, kumain. Sumunod naman ay ang adjektibo, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay ang pang-uri. Ang pang-uri, ito yung mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan. Ang halimbawa ay ang sa Italiano, felice. Sa Tagalog, masaya. Ang avverbio, ito naman ay ang pang-abay sa Tagalog. Ang pang-abay, ito yung mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, o kapwa pang-abay. Halimbawa ay ang velocemente, sa Tagalog ay mabilis. Sumunod ay ang pronome. Sa Tagalog, ito ay ang panghalip, na ang ibig sabihin, ito yung mga salitang pamalit sa pangalan. Halimbawa, iyo sa Italiano, sa Tagalog, ako. Pwede ring tu sa Italiano, sa Tagalog, ikaw. Lui sa Tagalog, siya. Ang preposizione, ito ay ang pang-ukol, na ito yung mga salitang nag-uugnay ng pangalan o panghalip sa ibang salita sa pangusap. Ang halimbawa nga dito ay ang sa Italiano, a, sa Tagalog, sa. Sa Italiano, di, sa Tagalog, ng, sa Italiano, con, at sa Tagalog ay kasama. Ang congiunzione, ito yung mga pangatnig. Ito yung mga salitang nag-uugnay ng mga salita, parirala o sugnay. Halimbawa, ito yung sa Italiano, sa Tagalog, at. Sa Italiano, ma, sa Tagalog, ngunit. Ang artikulo, ito naman ay ang artikulo o pangawing. Ito yung mga salitang kasama sa pangalan upang tukuyin ito ng tiyak o hindi tiyak. Halimbawa ay la sa Tagalog, ang la ay ginagamit sa pambabae. Ang il, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay ang, pero ginagamit ito sa panlalaki.
Ang interjezione, ito ay ang interjection o pandamdam na ang mga salitang ito ay nagpapahayag ng damdamin o yung biglaang reaksyon. Halimbawa, o. Ang pag-aaral ng mga bahagi ng pananalita ay makakatulong upang mas maunawaan ang tamang gamit ng mga salita sa pangungusap at mapabuti ang kasanayan sa pagsasalita at pagsulat ng Italyano. Che mese è oggi? È novembre, fa freddo e piove spesso. Ottobre è un mese colorato, vero? Sì, gli alberi sono bellissimi in autunno. Vai spesso al mercato in dicembre? Eh sì, vado ogni sabato mattina. Io preferisco luglio e tu? Ma anch'io mi piace andare al mare. Da gennaio a marzo studio italiano. Anch'io, è utile per parlare con gli italiani. Che mese è oggi? Nome, mese, verbo è. È novembre. Fa freddo e piove spesso. Verbo è, fa, piove. Ottobre è un mese colorato, vero? Aggettivo, colorato. Nome, mese. Sì, gli alberi sono bellissimi in autunno. Nome, alberi, autunno. Aggettivo, bellissimi. Vai spesso al mercato in dicembre. Avverbio, spesso. Verbo, vai. Sì, vado ogni sabato mattina. Avverbio, ogni mattina. Verbo, vado. Io preferisco luglio. E tu? Pronome, io, tu. Verbo, preferisco. Anche io mi piace andare al mare. Verbo, piace andare. Pronome, mi. Da gennaio a marzo studio italiano. Nome, gennaio, marzo. Preposizione, da, a. Anche io è utile per parlare con gli italiani. Nome, italiani. Preposizione, con. Mini quiz. What is the current month mentioned in the dialogue? Letter B. Non access in November. What kind of weather is described? Letter A. Fa freddo e piove spesso. What is falling during autumn according to Nona? Letter A. Leaves. Le foglie cadono sempre. Leaves always fall. Maraming salamat sa panonood ng tutorial na ito tungkol sa bahagi ng pananalita sa wikang Italiano. Sana ay nakatulong ito sa inyong pag-aaral at mas lalo pang napalalim ang inyong kaalaman sa gramatika. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pa mga aralin at mag-iwan ng komento kung may mga tanong kayo. Hanggang sa muli, paalam at magandang araw.